Mga kapeso Pinoy, ano nga ba ang covered ng 1 million peso deposit insurance ng PDIC? Simula nung March 15, 2025, 1 million peso na ang maximum deposit insurance coverage ng PDIC. This is to protect us, mga investors, and also para ma-maintain din ang stability ng banking system ng Pilipinas and to mitigate the systematic risk ng banking system natin dito sa Pilipinas. Ang PDIC, ni-review nila ang MDIC natin kada taon and posible na magkaroon ng adjustment kada 3 taon naman. Pero depende yan sa inflation and other economic conditions dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga covered deposits ng PDIC? Kasama dyan ang mga deposit natin in Philippine peso and foreign currencies as long as dito yan sa mga domestic banks natin sa Pilipinas. Kasama dyan ang single and joint accounts and other deposit-like accounts. Ano yung mga hindi kasama sa ini-insure ng PDIC? Yung mga investment products na kinukuha natin sa mga bangko. Unlawful deposits. So ito yung mga hindi kasama sa AMLA natin o yung na-flag ng AMLA. Insider deposits. Ito yung sa mga may-ari ng bangko na nagde-deposit sa sarili nilang bangko. So hindi yun makakasama. Paano nga ba ang computation kapag kukuha na tayo ng insurance sa PDIC? Kung single accounts ang meron ka sa mga depositor per bank basis, ang limit mo ay 1 million peso. Kung joint accounts naman yan, depende yan. Kung wala kayong agreement, equal yan ibibigay sa inyo, or kung may stipulated or may agreement naman kayo, depende yan sa kung ano yung napag-agreehan nyo. Basta ang limit ng PDIC ay 1 million peso in total para sa inyong lahat na maghahati-hati. Kung ang depositor naman natin ay may multiple accounts, may time deposit, may regular deposit, ang PDIC ang magko-consolidate niyan at ide-determine nila ngayon ang total coverage ng depositor. Ano nga ba ang covered scenario lamang ng PDIC na ini-insure nila? Ito yung mga bangko na ikinu-close ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan lamang ang covered ng PDIC. Paano yung mga hindi covered scenario? Ito yung mga nabibiktima ng scammers, mga online hacking na nagiging biktima. Hindi po yan covered ng PDIC. Pero may remedy naman para sa mga uncovered na yan. Sabi ng PDIC, you can check with your bank kung paano mabibigyan ng resolution ang nangyari sa atin na victims of scamming or online hacking. Paano naman tayo ngayon magki-claim sa ating mga covered scenario o kung mag-close yung bangko na pinagdidepositohan natin? We can file a claim depende sa in-announced na period ng PDIC. Normally niyan 24 months from closure of that bank. And then, magve-verify ngayon ang PDIC for each claims, if legitimate ba yan, free from liens, and in compliance ba yan with insurance rules of the Philippines. At pagkatapos niyan, ang payment method ay pwedeng via check or transfer, and normally, sinisettle nila yan 90 days from closure or from the time na nag-claim ka ng iyong insurance claim. Baka may makakatanungan ka mga kapeso regarding sa covered ng PDIC, just put down your comment below.